Pasko ay dumating dahil kay Kristo. Sa ating puso, pag-ibig ay totoo. Lungkot ay nawala, saya'y umapapaw. Hello everyone. Good evening. Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome everyone sa ating our prayers for tonight. So isang pagkakataon na naman upang masama nating maidudulog ang ating mga prayer request sa ating Panginoon. Kaya po at this time ay pwede na pong i-type ang inyong mga kahilingan sa ating chat box, no? Upang ma-pick up ng maaga at ma-prepare na sa ating mga prayer slide. Okay? So at ganun din, i-like and share natin yung Zoom link nito. Broadcast natin ito upang ma-participate din yung ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, makamag-anak, i-share niyo para makapag-participate sila at pwede rin makakasama natin sa ating prayer time. Okay po. So, hello Zoomers, kumusta na kayo? Mabuti po. How was your week? Buong linggo. So, gusto ko mag-share ng isang quote, ano? And then after this, mag-share tayo ng konti mga blessing natin, ano? Puntahan. Sabi dito sa Philippians 4:6-7. So, matalas ko lang narinig itong verse na to. Very popular when it comes to prayer. Do not be anxious about anything. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Napakagandang verse. So, pwede po nating share yung katotohanan ng verse na to. Sino gusto mag-umpisa? Po, Chairman, ako na po muna ang mauna. Mauna po ang medyo bata-bata. Baliktad din natin. Ako po, nagpapasalamat po sa Lord na yung sa na-share niyo po na verse na hindi dapat tayo mag-alala. Way back November 6, I think po yun. November 4, nung namatay po yung baboy namin na inumin, and November 6 po, nalaglagan ako ng pera. At yung pera na yun ay para sa pangbayad ko po yung nandun sa co-op. And sabi ko, wala po yun. Saturday ko na po siya napansin na nawala. And iniisip ko, ang tagal pa ng susunod na allowance kasi kaka-allowance ko lang po kaya may pangbayad ako sa co-op. So ang tagal pa po ng susunod na allowance. So hindi ko po ako sa bahay tapos pinsan ko kay Pastora. Ang sabi po sa akin ni Pastora, noon po kasi kung maaalala po natin, ang dami pong bagyo na dumadating ng time na yun. So, ang sabi na lang po niya, hayaan mo na yun kasi baka mas kailangan ng tao na nakukuha na. So, yun po yung nakapagpakalma ng puso ko na baka mas kailangan talaga ng tao na yun. Kasi yung pera po na yun, nakalagay sa cellphone ko at itinuro ng lalaki yung cellphone ko. So, hindi ko siguro napansin. So, hindi sinabi ng lalaki na nalaglag yung phone ko. Yung phone ko din, wala din yung phone ko. So, mas malaking problema yun. So, praise the Lord po. Talagang ang Lord ay nagkakaloob at sa nung pong sumunod na mga araw, may ginamit naman po ang Lord para i-provide po yung pambayad dun sa membership ko sa ko. So, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. Ang God provides, no? Ako naman, meron ding blessing, ano?
Alam niyo yung panahon ngayon, di ba? Parang madalas malamig pero minsan umiinit. Kapag ganyan pabago-bagong panahon, naapektuhan ako, mahina yung ano ko sa ganyan. Medyo matindi yung sipon ko sa past week. Normally, diba? Ano na yun eh, doon. Yung natutulong ka sa ubo. And then, antibiotic. So, praise the Lord. Hindi tumuloy. At makakasama ako sa retreat ng MESMET. Meron tayo. Kaya, So, ako rin po, sunod na ako sa'yo, Chairman. Galing na din po, hiling din po yung pagpapasalamat ko kasi nung last Saturday night, sabi ko na first time ko naranasan na sumakit yung tiyan ko. Talagang after dinner yung sumakit siya. Then, nag-try kami yung husband ko. Tapos, uminom ako ng gamot, uminom ako ng guyabano na sa Pero more than that, nag-pray ako kami. Then, nag-pray ako ng worship song. Then, sabi ko, Lord, pagaling yung minsan ko, ay talaga pong testimony ko po yung pagaling na ipagkakaloon natin. So, po talagang kinabukasan, nakapag po kami, parang wala lang, nagdahilan lang siya. Talaga po ang Diyos na sa ating great healer. Maraming salamat. Sa akin naman po, hindi naman tayo nawawala ng blessing araw-araw, di ba? Kaya lagi makakapagpasalamat tayo sa kabila ng mga uncertainties. Pero lagi tayong inutusan ng Diyos sa sinasabi niya na do not be anxious. At yung peace that surpasses all understanding, lagi naman na pinaparanas ng Lord sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya maraming salamat sa Lord dahil talagang siya lang yung pinagmumulan ng tunay na kapayapaan at saka patuloy na ini-encourage niya ako na magpatuloy. Amen. Amen. So may feedback dito, mahina ba ang boses ko? Di naman, Chairman. Okay. Okay anyway, lang. So signalan nyo lang ako para makapag-adjust tayo. Okay. So, ready na po ba tayong manalangin? So, tawagin ko ang ating pastor for the night para sa ating opening prayer. Ipo, purihin ang Panginoon dahil panibagong pagkakataon na ipahayag natin ang ating mga pasanin, mga hiling sa Panginoon. Pero of course, higit sa lahat yung ating papuri dahil alam natin na ang ating mga dinadalangin ay hindi nawawalan ng kabuluhan dahil nakikinig ang ating Diyos na buhay. Totoo yung salita ng Diyos na binasa ni Chairman Romy na sa pamamagitan ng ating pananalangin ay pinapahayag natin na kaya ng Diyos ang lahat ng to, kaya di tayo dapat mag-alala. Dumulog tayo sa Kanya ngayong gabi. Lord, pupuri kami nagpapasalamat dahil ikaw na aming Diyos na nagligtas sa amin ay Diyos din na kumakalinga at makapangyarihan sa lahat. May lalang ng langit at lupa at kayang gawin ang imposible na posible dahil Diyos ka na buhay. Panginoon, salamat po dahil ngayon pa lamang hindi pa man namin binabanggit ang aming mga hiling para sa aming mga pamilya, para sa aming mga kapatid, para sa aming iglesia at lalo tigit para sa aming bansa ay tiyak na meron ka ng tugon sa mga panalangin na ito. Kaya Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala at patuloy na umaasa na patuloy mo pong patitibayin ang aming pananampalataya at hindi kami magsasawa na tumawag sa iyo at lumapit sa iyo. Panginoon, hayaan mo po na ang gabi na ito ay maging gabi ng pagpapala, hindi lamang dahil meron kaming mga tugon sa aming mga panalangin, kundi higit sa lahat maluluwalhati ang pangalan ng aming Panginoong Yesus sa aming pagtitipon na ito. Wala kaming nais itaas, papurihan, maliban sa iyo, Panginoong Yesus, dahil ikaw ang aming tagapamagitan. Ikaw ang patuloy na nananalangin para sa bawat isa sa amin. Sa iyo po kami nagtitiwala.
at maluwalhati ka po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nakamute po kayo, Chairman. Thank you. Yun, sabi ko na nga eh. So at this time, thank you Pastor Lloyd sa ating pananalangin. At this time, gusto kong bumasa ng isang verse about worship. Sabi dito, Psalms 9:2, I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. So ngayon tayo ay mag-worship, magpupuri sa Panginoon to condition our hearts, no, para sa ating panalangin. So tech team, ang ating pong worship. Jesus, we humble ourselves before you, Lord. Hallelujah. Jesus.
papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Jesus, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Amen. Thank you, worship team. So at this time, mananalangin tayo. Meron po tayong prayer focus na ipapakita sa screen. So pakita yung prayer focus natin. So ipapanalangin natin ang ating church. So dito po, we will ask the Zoomers and yung mga onliners natin na to join us. We will pray all at the same time yung mga prayer request, prayer focus na ito. At silent prayer po, siguro in half a minute ay i-wrap up ko po. So sabay-sabay po tayong manalangin. Kung meron kayong kasama sa bahay na pwede yung maging ka-partner to pray, ay gawin po natin. With the background music, let's all pray. Panginoon, maraming salamat at this time na pwede namin idulog sa iyo ang aming church, Panginoon. Pinapanalangin namin ng annual meeting, December 8. Hindi yung, I think, 14. Yeah. 14. Then, mga programs and for 26. Ang pagkaplano ng bawat team, Panginoon, ang panguna, pero din Panginoon, ang dapat na sa iyong will, Panginoon, kung sino dapat na kapalit, Panginoon, sa bababa na Board of Trustees, hindi yung aming church planting, PWC, fundraising, Panginoon, at completion ng phase 1 ng aming PWC. Lord, ito po ang sumama at tumulong, Panginoon. Continue rebuild ng aming mga pagawain sa church, Lord God. Ito po ang maging provider, Panginoon. Help us financially. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. So, at this time, ay maririnig natin ang message for tonight
ito po ay ihahatid na sa atin ni Brother Andy Cruz. Siya po ay Board of Trustees at ng TMCC, at the same time Board of Trustees din siya ng LJCS, yung ating school. So, welcome po, Brother Andy, for your message. Good day and God bless po sa ating lahat. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayong gabi ay Abiding in Christ. In John 15:5, Jesus says, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him bears much fruit, because without me, you can do nothing. Let us pray po. Lord God, nagpupuri po kami at nagpapasalamat ngayong gabi dito sa aming power of prayer, Lord God. Lord, salamat po sa opportunity na to na kami as a church ay naidudulog po namin, na ilalapit po namin ang aming mga panalangin sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin ngayong gabi ay buksan mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Nang sa gayon ay maunawaan po namin ang gusto ang iyong mensahe ngayong gabi, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ulitin ko lang po yung verse. In John 15:5, Jesus says, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him bears much fruit, because without me, you can do nothing. Well, sinasabi lang po doon sa verse na without Jesus, believers can do nothing. Hina-highlight po dito na ang complete dependence on Jesus is essential for a fruitful life. Apart from me, you can do nothing. Without Christ, kahit daw po yung mga magagaling na preaching at mga Bible discussion will be like a bottle of mist that quickly evaporates into thin air. Jesus Christ offers every believer his life. It is like the life of a vine whereby the branches draw their life from the trailing plant. The believer shares in the life of the vine. The soul of the believer is in Christ, and through our vital union with Him, we receive spiritual nourishment. Well, ginagamit po dito ni Jesus yung metaphor na grapevine to illustrate a deep and interdependent relationship. He is the vine providing life and sustenance, while the believers are the branches that must stay connected to the vine to survive and to be fruitful. So, hindi lang po para tayo makasurvive o para mabuhay, kundi para po maging fruitful, para din po tayo mamunga. Ine-emphasize po sa verse na to na ang mga believers, they can only produce spiritual fruit and do meaningful things by remaining connected to and dependent on Jesus. Sinabi nga po ni Jonathan Edwards, uninterrupted communion with Christ is the hunger and desire of every born-again, spirit-filled believer in Christ Jesus. Our vine is not limited, and tayo po ang limited. We are only limited by our being available to Him. So, umamin ho tayo. Minsan nakikipag-bargain tayo, nakikipaghagil tayo sa Lord sa oras natin para sa Kanya. Lord, hindi muna ako makaka-attend ng service kasi may lakad kaming pamilya. Lord, hindi muna ako makaka-attend ng ministry meeting kasi may work ako. The fruit of Christ's character in us is expressed in love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The fruit refers to the spiritual growth and good works that come from the relationship with Jesus, not from one's own efforts. So yun daw pong spiritual growth at yung mga mabubuting gawa natin ay hindi lang po galing sa atin. Hindi rin po ito galing lang sa mga effort natin, kundi sa relasyon natin sa Panginoong Jesus. When the Lord says, abide in me, He is talking about the will, about the choices and the decisions we make. So choice po natin kung magbababad po tayo sa Panginoong Jesus. At kung i-maintain natin ang contact natin
at communication natin sa Kanya. We must choose to maintain that fellowship by the decisions we make. We choose to expose ourselves to His Word and in order to learn about Him and to relate to Him. Abiding in Christ. To abide means to remain, dwell, or stay in Jesus. Na-achieve po ito. Paano po? Through a continuous relationship of prayer, obedience, and communion with Him. The secret to fellowship and fruitfulness in the Christian life is abiding in Christ. Remain in me, and I will remain in you. This is not salvation, it is communion. We abide by being available to Him and obedient to His Word. Yung pagiging obedient o pagsunod sa kalooban o sa mga utos ni Lord, yun po ang pagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. Walang labis, walang kulang. In John 14:15, anyone who loves me will obey my teaching. In 1 John 5:3, this is the love for God, to keep His commands. And His commands are not a burden. To abide in Christ is a conscious experience. Simple lang po ang mensahe. Unahin po natin si Lord and He will take care of everything. Secondary na lang po yung ating mga pamilya, mga kaibigan, yung ating mga trabaho, at yung mga pinagkakakitaan natin. The fact na tayo ay nagbubunga ng fruit of the Spirit, it only demonstrates that we are in Christ and abiding in Him. Alam ko po, meron po tayong mga pangarap, meron po tayong mga plano, meron po tayong mga gustong ma-achieve, maabot, ma-accomplish para sa ating mga pamilya. Pero nung gaya po nung sinabi ni Kuya Jerry last Sunday doon sa sermon niya, nakakapagplano po tayo para sa sarili natin o para sa pamilya natin. Pero ang dapat po natin daw malaman ay kung ano ang plano ni Lord at kung ano po ang purpose ni Lord sa buhay po natin. Kung di pa po natin alam yun, doon po papasok yung sinasabi natin na pagpapalalim ng relasyon natin sa Panginoon. Yung pakikipag-usap sa Kanya through prayers, constant prayer, hindi lang po yung one way ha. Antayin po natin o hilingin po natin na mangusap ang Panginoon sa isip at sa puso po natin. At pangalawa, yung pagiging obedient nga sa mga utos niya at sa kalooban niya. Ano po ba ang mga benefits ng pagiging obedient? So in Deuteronomy 28:1-2, if you fully obey the Lord your God, all these blessings will come on you and overtake you. And in Isaiah 22:5, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. And lastly, to remain in union with Christ, to abide in Christ, to dwell or continue in Him, means you are already in Him. Okay. Thank you, Brother Andy, for that message, no? So, ang message is all about complete dependence sa ating Panginoon. And of course, na-achieve natin ito through obedience. So, thank you for that message. At sa ngayon, pagpe-pray naman natin yung ating prayer focus number 2. Pagpe-pray natin ang ating government, ating country. So pakita sa slides yung ating prayer focus number 2. Again, just the same yung sa ating prayer focus 1. This would be a silent prayer with onliners. At tayo po na nandito sa Zoom. So let us all pray.
Lord God, we thank you for this time na we can pray for our country, Panginoon. We pray for our government leaders and officials. Right now, alam mo ang aming kalagayan. There are a lot of mga pangyayari na kakaroon ng corruption, Panginoon. We pray, O God, for your leading, Panginoon. Alam ko, have your own way to give justice sa mga ganitong pangyayari, Panginoon. At, we pray for our leaders na ikaw pong mabigay ng wisdom, Panginoon, para masolusyonan rather than maging maapektuhan ng mga hindi magandang mga pangyayari ay ma-focus sa solution, Panginoon. We pray for economic stability ng aming bansa, Panginoon. Ganun din, yung sa mga pagkakataon na nagkakaroon ng calamities, earthquake, bagyo, baha, Panginoon. We pray for the readiness and preparedness of our government. Tulong at mabigyan ng tamang pagkalinga, Panginoon, ng mga naapektuhan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong gagawin sa aming bansa. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, thank you. So, prayer leads. Ready na ba tayong mag-pray? So, we will go to our prayer time. At ayan na po ang first slide. So, take it away, mga prayer leads. Sige po, bago po tayo magsimula ay babasa po ako sa Hebreo 10:22. Ito po ang sinasabi, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit ng may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Sa gabi pong ito, Diyos, sama-sama po kami lumalapit ng may pananampalataya at pagtitiwala na ang Diyos na aming nilalapitan ay Diyos na makaya at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po si Ate Daisy sa iyong kabutihan, sa patuloy na kalakasan at kaligtasan ng kanyang buong pamilya. Nagpapasalamat din po siya kami, O Lord, sa kagalingan ng mga karamdaman at katugunan sa mga kahilingan. Salamat, Panginoon, dahil tapat ka, ikaw ang tumutugon at nagpapagaling sa mga karamdaman. Amin din pong patuloy na inilalapit sa iyo ang kahilingan ni Sherry na patuloy na kalakasan at provision para sa kanyang kaibigan na si Florence Francisco para, Lord, dun sa susunod na chemo session niya para sa December 3. Lord, wala naman pong mahirap at imposible sa iyo. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, ikaw ang aming Jehovah Rapha. Abutin mo po, Lord, si Florence Francisco. Ito po yung kahilingan ng kanyang kaibigan, Panginoon. Alam po namin, ikaw ang magkakaloob at tutugon nito. Ganon din, Lord, para sa tatay ni Kathleen, na lahat ng ayong tong kagalingan at provision para po sa operation sa gallstone at sa enlarged prostate. Lord, ito pong lahat ay iba't ibang pangalan ng karamdaman, pero iisa, Lord, ang pangalan na siyang nagpapagaling. Ikaw, aming Panginoong Jesus, for your name is power, your name is healing, and your name is life. Ikaw, Lord, ang pinagmumula ng buhay. Kaya patuloy po naming hinihiling sa iyo ito. Maging yung kanyang kaibigan na si Malu at si Maan na pagpalain ang kanilang mga business. Ikaw rin, Lord, ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Kaya buong puso po kami, Lord, na itinitiwala sa iyo ang mga kahilingan nito ni Daisy at ni Sherry, na ang Diyos na aming nilalapitan ay Diyos na tumutugon ng aming mga panalangin. Salamat po, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Isaiah 1:6. Ay pakinggan din yung aking panalangin, ako na inyong lingkod na araw at gabi, humihingi ng tulong para sa bayan ng Israel. Inaamin ko ang aming nakasalanan laban sa inyo, ako at ang sambahayan ng aking mga linuno ay nagkasala. Pinapakita dito na hindi na pagiging ng tulong yung pagtatrain natin. Kasama rin dito yung pag-aamin ng at mga pagkatulang, o mas nagiging bukas yung puso natin kapag inaabot natin yung Diyos ng may kumakain. And lalapit po natin yung mga panalangin nila ni Ate Cecilia. Dalangin po niya na pagalingin po ang kanyang kapatid, ang niya, Kuya Bong at si Beth. Gabayan po ang katulungan ng kanilang pangangailangan para sa kanilang pagpapagamot. Yes, Lord, nakikita po si Ate Cecilia, Panginoon, sa pagdilim po ng kagalingan para po kay Inya, kay Kuya Bong at kay Sister God. Alam po namin, Panginoon, na ikaw lang po ang aming great healer, Panginoon. At bago po namin na idulog sa iyo mga panalangin ito, ay nandun na po yung katugunan. Dalangin din po namin, Panginoon, yung provision po, Panginoon, sa kanilang pangangailangan, sa kanilang pagpapagamot. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang magpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Maraming salamat po. Lord, dalangin din niya po na alisin mo po yung kanyang pananapin ng Lord at bato. Yes, Lord, Panginoon, sa mga oras ko, Panginoon, nilalapit mo namin, Panginoon, si Ate Cecilia, Panginoon, na hipuin mo po, Panginoon, ang kanyang likod at kanyang bato, Panginoon. Pauliin mo po, Panginoon, yung kanya pong sakit na nararamdaman. Para po sa kanya ngayong gabi, Panginoon, ang pag-aibin ng Panginoon at pagiging komportable po sa kanyang pagtulog ngayong gabi. Dalangin din po natin para sa ating Lord na pagpapasalamat po sa Panginoon sa buong araw na pagsama mo sa kanya, Lord God. At salamat po sa Panginoon yung pagsulat sa kanyang family, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kaibigan. Lord, Panginoon, tunay nga po na pagsama mo sa paghapon sa amin, Panginoon, ay isa na po malaking biyaya, Lord God. At nakikita na kami si Ate Lona, Panginoon, sa pagpapasalamat at pagpapuri po sa Diyos namin. And Lord, kay Ate Lina, dalangin niya po yan para sa kanyang kaibigan si Jesse De Leon, para po sa operation po, sa kanyang removal po ng gallbladder and sa financial provision. Yes, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na muli po ito pong pangangailangan po sa operation nito, Panginoon. Alam po namin na hindi lang po kagalingan ay pagkakaloob mo, Panginoon, yung katagpayanan po ng kanyang operation, Lord God. Hindi po, Panginoon, yung lakas, Panginoon, yung peace of mind, Panginoon, at yung pag-asa po na ito ang kasama niya habang operation room, Lord God. And hindi niya po isipit, Panginoon, ng mga pangangailangan niya ng financial pagkus, Panginoon. Ikaasa mo lang sila, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katugunan. Dalangin din po niya at Kuya Bong, Panginoon, nagpapasalamat po sa Panginoon sa kagalingan ni Ate Cora. Yes, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ma-discharge po siya ngayong linggo, Panginoon, at maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na po, Panginoon, na pagkilos ni Ate Cora, Panginoon, na lahat po kami ay binutulog ang kanyang kagalingan. Maraming salamat po sa iyong pagtugon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Patuloy po tayo manalangin. Samahan niyo po ako. Pero nais ko pong magitin yung sinasabi po doon sa Mateo 11:28. Ang sabi po doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan at nahihirapan sa inyong mga pasilin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Patuloy po, lapit natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga alalahanin at makaasa po tayo ng kanyang tulong at ang kapahingahan at pagkakaloob po niya sa atin. Sa panalangin po ni Ate Carmela, panalangin para po sa kanyang cell group members, sa mga OBS po na mag-grow po sila patuloy sa kanilang pananampalataya or spiritually, Panginoon. Dalangin din po namin na sa kanyang family, relatives, at sa kanyang mga kaibigan, lalo na po doon sa mga wala pang pagkakakilala sa iyo, Panginoon, ay dalangin po namin, buksan niyo po nawa ang kanilang mga puso at i-welcome po ikaw nila sa kanilang mga buhay. Patuloy din po namin dinadalangin si Ate Mel, si Kuya Bong at si Yvette para sa mga kumpletong kagalingan, Panginoon, at ganun din ang kanilang mga financial na pangangailangan, O Lord God. Salamat doon sa pagpapagaling at sa mga provision ipagkakaloob mo po sa kanila. Dalangin din po namin sa TMCC pastors na ikaw, Panginoon, yung magbigay sa kanila ng wisdom, kalakasan, Panginoon. I-guide mo po sila, Panginoon, at sa kanilang mga ministry na ginagawa, Panginoon. I-lead mo po sila, Panginoon. Ikaw yung maging
Ikaw yung maging kalakasan nila, Panginoon. Ikaw yung magbigay sa kanila ng wisdom, Panginoon. At ikaw lagi yung isang guni nila, O God, sa kanilang mga gagawin at mga desisyon na kanilang nagagawin, O Lord God. Dalangin din po namin ang kanyang unspoken prayer request, Panginoon. Dalangin ko na alam mo ang nilalaman ng puso ni Ate Carmela at kung ano man po ito, Panginoon. Dalangin ko na ikaw yung magbigay sa kanya ng kapayapaan, ikaw yung magbigay sa kanya ng puso, Panginoon, na mas lalong magtiwala sa iyo para dito sa kaniyang unspoken prayer request, O Lord. Tinataas po namin itong lahat sa iyo dahil ikaw lamang po yung Diyos na may kaya na gumawa at tumugon dito sa lahat ng ito. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ama, patuloy po kaming lumalapit sa iyo para sa mga kahilingan ng aming mga kapatid. Patuloy po tayong manalangin para po kay Ate Lorna ang kagalingan ng mga karamdaman ng kanyang anak na si Dayan at ang anak ni Dayan, Panginoon, na may mga lagnat. Lord, alam mo po yung sitwasyon nila ngayon na nagsusuka sila 2 days na. Kaya Lord, iparanas mo po ang iyong mapagpalang kamay, maranasan nila ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Lord, dalangin din po namin ang kahilingan ni Kuya Roel para sa operasyon ng kuya niya sa Friday. Lord, samahan mo po ang kuya niya na ito na maging stable siya during the operation. Yung kapanatagan, kapayapaan na nagmumula sa iyo ang maranasan niya at na mabilis siyang makarecover, Panginoon, dito sa kanyang operasyon. Yung provision din ng dugo, yung provision din, Lord, para sa mga financial na bayarin doon sa ospital. Sa iyong mga kamay namin po ito itinitiwala. At ang pagpapasalamat sa iyo ni Nerik sa mga blessing na ibinibigay mo sa kanya, sa kanilang pamilya, Panginoon, dahil tunay na ikaw yung tumutugon ng panalangin nila at lagi, Lord, on time ka sa kanila. Salamat dahil naipapayag nila yung kabutihan mo, Panginoon, na maraming mapagpala na marinig na ang kanilang pagpapasalamat. Ganon din, Lord, kay Kuya Bong, sa kabila ng mga pinagdaraanan nila, nakakapagpuri at nagpapasalamat sila, Panginoon, dahil maraming nananalangin para sa kanila. Patuloy, Lord, na palakasin mo po si Ate Cora, maging si Kuya Bong, maging ang buong pamilya nila. Alam mo ang pangangailangan, alam mo yung sitwasyon, at nananampalataya kami sa iyo, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang mga anak mo sa anumang oras na kami ay lumalapit sa iyo. Hindi mo po kami itinataboy, kundi patuloy na kinakalinga mo ang bawat isa sa amin. Kaya ang mga panalangin na ito, ibinibigay namin sa iyo at itinitiwala namin at ipinagpapasalamat na rin po namin, Lord, na ikaw ang Diyos na tutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Sinasamba ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pinalapit po namin ang kailangan si Ate Daisy. Pinapasya po niya kanyang mga anak at apo na nasa Canada. Napalakasin ang kanilang katawan dahil lumalabig na doon. Yes, Lord. Ito po, Panginoon, ang pagbigay po ng kalakasan, Panginoon, dito sa anak at apo po ni Ate Daisy, Panginoon, na nandun sa Canada. Yes, Lord. Alam po namin na yung klima po doon ay lumalabig na. Ito po, Panginoon, ang magbigay po ng kalakasan po ng kanilang katawan, Panginoon, at ang paglabanan ng malamig na ito, Panginoon. Kailangan din na po, Panginoon, na kagalilan ng anak ng si Alexi na may sipon at masama ang kanyang pakiramdam. Yes, Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang yung pagpapagaling, Panginoon, sa amin natin po ni Ate Daisy, Panginoon, sa mga apology night. Alam po namin, Panginoon, na ito po ang hindi sa kanilang mga katawan, Panginoon, at babalik po ng kanilang kalakasan. Kailangan din po ni Ate Sherry. Pinupuri niya at nasasalamatan ng Panginoon sa pag-qualify muli ng kanyang anak sa kanyang scholarship. Yes, Lord, nakikita po kami, Panginoon, sa kagalakan po ni Ate Sherry, Panginoon, na pag-guide mo po, Panginoon, sa kanyang anak, sa makaklaim po muli ng scholarship, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri po namin, Panginoon, sa kabutihan po sa kanyang anak. Kaya nagpapasalamat din po siya na pinali niya, Panginoon, ang anxiety niya sa pagbibiyahe ng mga anak niya at tuwing naiiwan sa kanyang mahal sa bahay. Salamat sa pagsama ng Panginoon. Yes, Lord, Panginoon, ang bawat ina po, Panginoon, na ito po ang lagi nararanasan sa tuwing lalabas po ang kanilang mga anak sa tahanan, Panginoon. Pero hindi po namin inuuna ang takot. Ang pagtitiwala po namin sa iyo ang lagi namin pinanghahawakan, Lord God, na iingatan mo, Panginoon, ang aming mga anak. And dalangin din po niya po, Panginoon, ang
salamat sa pagpapagaling po sa kanyang kaibigan na si Malu at sa kanyang anak at apo. Yes, Lord, Panginoon, ang dalangin po ni Sherry nito, Panginoon, ay pinararating namin sa iyo, Panginoon, na may pagpapasalamat at pagpupuri, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At patuloy niyo po akong samahan at itaas po natin ang mga panalangin at pasasalamat nito ni Ate Ethelyn at ni Vic. Mula po kay Ate Ethelyn, pasasalamat po sa Panginoon sa pagpapala na natatanggap po ng mga kapatiran sa Muzon Church Planting. Thank you, Jesus. At thank you rin po sa pagpapatawad po sa lahat ng mga kasalanan, Panginoon. Dalangin namin na matutunan namin magpatawad sa mga nagkasala sa amin, O Lord. Hindi lamang po ito para sa kanila, kundi para sa aming lahat, Panginoon. Tulungan niyo po kami na kung paano pinatawad niyo po kami, ay ganun din po kami na magpatawad sa mga nagkasala sa amin, O Lord God. Pag-iingat at kagalingan ang maranasan ng lahat ng church planting workers. Thank you, Jesus. Amen. Mula po kay Vic, praying po na mabigyan ng katarungan ang pagkabangga at pagkamatay ng kaanak ko at provision para masinop ng maayos ang labi niya, O Lord. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng hustisya, Panginoon, doon sa nangangailangan nito at itinataas po namin itong family ni Vic, O Lord. Dalangin po namin na mabigyan po ng hustisya yung pagkamatay ng kanyang kaanak, O Lord, at ganun din ay ang provision po para dun sa ah, pag-aayos ng labi ng Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa matagumpay na operasyon ni Sis Jen sa Friday. Oh Lord, kiniklaim na po niya, Panginoon, thank you, Jesus, sa magiging matagumpay na operasyon ni Sister Jane sa Friday, oh Lord. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Sabi po sa Mika 6:8, 6:7, ngunit para sa akin, kay Yahweh ako mananalig. Hihintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin at ako'y kanyang diringgin. Tunay, Panginoon, na ikaw ang aming kailangan sa lahat ng aming mga pangangailangan ay ikaw ang Diyos na tumutugon. Kaya po patuloy po naming inilalapit sa iyo ang kahilingan ni Ate Lorna para sa paghipo mo, Panginoon, sa kanyang mga anak na magbalik loob at magtiwala pong muli sila sa iyo. Lord, ito po yung kahilingan ng isang ina at ito po rin po yung kalooban mo na ang lahat ay magbalik loob sa iyo. Lord, wag mo pong pabayaan ang mga anak ni Ate Lorna. Gamitin mo po siya at gumamit ka, Lord, ng mga kaparaanan para ang kanyang mga anak ay magbalik loob sa iyo. Nananalig po kami at nananalangin na sa pagtsatsaga at pagsamo sa gayon ay magkaroon po ng kagalingan din sa kanilang mga sakit. Salamat po, Panginoon, dahil tunay na ikaw ang pinagmumulan ng kagalingan. Kagalingan ng mga anak ng pinsan niya at asawa na si Carol Marcaida at magkaroon po sila, Lord, ng financial provision para sa pagpapagamot. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Jehovah Jireh. Ikaw yung nagpo-provide na lahat ng pangangailangan. Kaya ito pong kahilingan ni Ate Lorna sa iyo po namin ito itinitiwala at ipinagpapasalamat. Ganon din, Lord, ang patuloy na pag-iingat mo ay aming pinagpapasalamat sa tatlong anak ni Neric, si Erin, si Shen Riley at si Siren King, sa pagpasok nila araw-araw sa school at lagi ibinabalik mo po sila ng ligtas sa kanilang tahanan. Ang pasasalamat din po, Panginoon, ni Isosceles sa nagdaang linggo. Salamat, Lord, sa kabutihan mo at patuloy naming ipinapanalangin, tinataas sa iyo ang kanyang negosyo, ang kanyang iyawan at ang damitan. Lord, ikaw po ang magpala sa anak mo na ito. Lagi po ito ang kanyang kahilingan, Lord. Alam po namin na hindi ka magkukulang sa mga anak mo na nagtitiwala sa iyo. Nag-aalay po kami, O Diyos, ng pasasalamat sa iyo. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mga panalangin nito na muli natin kayo. Dalangin po namin ang mga prayer request ni Kuya Ruel. Patuloy niya panalangin ang pag-iingat at pagpapala sa kanyang family. Provision sa daily needs sa mga bayarin at allowance sa mga anak niya sa school. Yes, Lord, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na
Ikaw po, Panginoon, na magbigay po ng provision, Panginoon, sa mga pangangailangan po ng family ni Roel, Panginoon, sa kanyang mga anak, Lord God, gawin niyo po yung kanyang pagpapala po sa kanyang family, Lord God, patuloy po para padaloy, Panginoon, ng iyong biyaya, Panginoon, sa kanyang pamilya. Kaya hindi po yung pag-iingat po sa kanyang dalawang anak, sa lahat ng GFA students, sa kasama niya sa Baguio sa December 2, financial provision sa allowance niya. Yes, Lord, ito po, Panginoon, ang sumama po, Panginoon, sa mga kabataan ito, Panginoon, sa kanila pong pag-akyat sa Baguio, Panginoon, and ito po, Panginoon, magbigay ng financial provision, Panginoon, sa kanilang allowance. Lord, dalangin din niya po ng healing po, Panginoon, sa ubo po ni Zion at sa kanyang sipon, Lord God. Iparanas po, Panginoon, kay Zion ang kagalingan, Lord God. Ipataw po ang lumapagdalang kamay, Panginoon, at pauwiin po ang kanyang ubo at sipon. Gawin din po ang healing po sa masakit na lalamunan at masakit na ulo ni Roel. Yes, Lord. Dahil po ito po kabago-bagong panahon, pero Lord, ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Alam po namin, Panginoon, na tulad po ng pagpapagaling mo kay Kuya Rory, ganyan din po ang gagawin mo kay Roel, Panginoon, na hindi po magtutuloy ang kanyang karamdaman. Dalangin din niya po, Panginoon, ang patuloy na kalakasan, pag-ingat at pagpapala para sa asawa niya na nagtatrabaho. Yes, Lord, Panginoon, sa pamilya po ni Roel, Panginoon, dinadalangin po namin na ikaw po, Panginoon, ang manguna sa kanilang araw-araw na pamumuhay, Lord God. Samahan po sila, Panginoon, sa kanilang pagpasok sa eskwela, pagpasok sa trabaho, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang gumagabay sa kanila, Panginoon, at nag-iingat sa araw-araw. Dalangin din po namin, Panginoon, ang prayer request ni Ate Ami. Prayer po na ma-reach ang weight na necessary para mag-discharge niya siya sa hospital. Praying for provisions po. Yes, Lord, Panginoon, kaisa po kami dito na Ami, Panginoon, na nananalangin para po kay Baby Arco, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na ito po isang miracle baby, Lord God. Alam po namin, Lord, itong goal po na ma-reach po yung timbang, Panginoon, upang sa po ay makalabas silang hospital, Lord. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon, kasama-sama namin na pagdulog sa iyo, Panginoon, para sa batang ito ay tutugon sa Panginoon. At alam po namin yung kanilang mga pangangailangan pinansyal, Panginoon, sa mga hospital bills. Alam po namin na sagot mo na po ito, Panginoon. Piniklip na po namin, Panginoon, na hindi po sila kailangan pa mag-isip, Panginoon, ng kanilang kayari, Lord God. Alam po namin na ito na po ang mag-handle ng lahat ng ito. At ito po ay pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, at pinagpapasalamat na po ngayon pa lang po. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagtulog, Panginoon, at sa patuloy mo po na pagsipon, Panginoon, kay Baby Arco. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa pagkasalamatan. Amen. Amen. Muli po ay samahan niyo ako ni ipanalangin ang panalangin po ni Christine, ni Vitas at ni Buddy, Kuya Buddy. Mula po kay Ate Christine, praying po na maging maayos na po ang anumang hidwaan sa kanilang family. Hipuin niyo po nawa ang bawat isa upang maging maayos po ang lahat. Dalangin ko, Panginoon, ikaw po yung mamagitan sa pamilyang ito. Ikaw po yung manguna at maging maayos po kung ano man yung hidwaan sa kanilang pamilya. Masasalamat po sa Panginoon sa kalakasan, kaligtasan ng kanilang buong sambahayan. Thank you, Jesus. Salamat din po sa mga blessing na natatanggap po nila sa araw-araw. Lagi niyo din po silang ilayo sa anumang karamdaman in Jesus' name. Thank you, Lord. At panalangin din po ni Ditas, praying na makahanap ng church na pwedeng daluhan ang kaniyang anak na si Annalyn at family sa New Zealand. Panginoon, dalangin ko po na ikaw po yung mag-lead sa kanilang mga papunta po doon sa church na kung saan ay lalago po sila, Panginoon, kung saan ay mas makikilala ka nila at yung church talaga, Panginoon, na ikaw yung sinasamba, oh God. Dalangin din po namin kay Kuya Buddy, praying for continued healing for his sister-in-law, Norma. Dalangin ko ano man yung kanyang karamdaman, ang kagalingan nawa, ang patuloy na kagalingan ng kanyang maranasan. Salamat po, Panginoon, sa mga panalangin nito na itinatas namin sa iyo ngayong gabi. In Jesus' name. Amen. Amen. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, O Diyos, para sa kahilingan ng aming mga kapatid. Patuloy po tayong manalangin para kay Ate Armin. Nagpapasalamat po siya, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na binibigay mo po sa kanila at sa buong pamilya niya. Maraming salamat din, Lord, sa mga tinugon mong panalangin
Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga problema na nagsisilbing koneksyon niya po para sa iyo. Dahil kung hindi po namin nararanasan ang mga problema, hindi ka namin naalala. Tunay, Panginoon, na maging ang mga problema ay ginagamit mo upang patuloy kami magtiwala, dumipende sa iyo. Salamat po dahil ito po ay na-acknowledge, Panginoon, ng iyong anak. Kaya, Lord, nakakapagpasalamat siya sa kabila ng mga problema. Salamat din po, Lord, pagpapasalamat ni Ate Beth sa kagalingan ni Rabi, ni Chami, mula dun sa cough and flu, maging kay Elise sa kanyang asthma. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Purihin ka, purihin ka. At ang pasasalamat din, Lord, sa iyo ni Roel sa tinugon mong panalangin, sa agad na probisyon, Panginoon, ng dugo para doon sa pangangailangan ng kanyang pinanalangin kanina. O God, salamat po. Tunay, Panginoon, purihin ka sa iyong kabutihan. Ganon din, Lord, ang pagpapasalamat sa iyo ni Ate Evelyn. Salamat, Lord, dahil nakabalik na sila sa doktor do sa mata at na maayos, Lord, patuloy na kaayusan para sa mga kahilingan, Panginoon, ng iyong mga anak. Kaya, O Diyos, nakakapagpasalamat kami dahil patunay na ikaw ang Diyos na tumutugon, ikaw ang Diyos na mabuti, at ikaw ang Diyos na tapat. Purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Basahin ko po sinasabi sa Job 22:7. Ang nanalangin ko sa kanya at pa rin mo yung mga panata sa kanya. Pinapaalala dito na yung makatugon ng Diyos ay para sa tunay na mga nananalig. So, kapag tumutupad tayo dito mga sinasabi namin, lalong lumalalim na kaya namin. Kaya patuloy po tayo manalangin. Nalangin po ni Ate Ayrita, nagpapasalamat po siya sa Panginoon sa laging paggabay sa kanya sa araw-araw. Hindi salamat sa mga pagsubok na nakakayanan niya dahil lagi siyang kasama ang Panginoon. Yes, Lord, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na lahat ng bagay po ay talagang dapat namin magpasalamat sa iyo, Lord God. Ito man po ay sa panahon ng kagalakan at hindi po sa panahon ng pagsubok, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ni Ate Erlita, Panginoon, na siya patuloy po na nananalig sa iyo, Panginoon, at nagtitiwala sa lahat po ng aspeto ng kanyang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Patuloy mo po sa pagpalain, Panginoon, at sabayan. And dalangin din po ni Ate Beth, praying for the safety and protection ng kanyang family, Panginoon, na pumapasok sa trabaho, kanyang mga apo na pumapasok din po sa eskwelahan. Yes, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo sila i-cover po, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, na sila po ay paprotektahan, Panginoon, at safely po, Panginoon, na makapasok at makauwi ng kanilang bahay, Lord God. Safely po, Panginoon, ang patuloy po na paggabay po, Panginoon, sa mga batang nito, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, Lord God. Yung wisdom po, Panginoon, ay patuloy po ipagkaloob sa kanila. Kailangan din po ni Kuya Nilo, nagpapasalamat po siya sa araw-araw na paggabay at pag-iingat sa kanyang buong family. And sa lahat ng mga blessings po na ipinagkaloob ninyo sa kanila, Lord God. Yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Nakikita po kami, Panginoon, sa pagpapasalamat ni Kuya Nilo sa patuloy po na pagpapala mo sa kanilang pamilya, Lord. And muli po, maraming salamat. Dalangin po namin na patuloy po silang gabayan at pagsubayan. Hindi po kanyang kalusugan, Panginoon. Patuloy po sila na makapag-lisod sa iyo. Pagkat natin, maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Lord. At hindi po, itaas po natin ang panalangin ni Joy, ni Alexa, at ni Evelinda. Mula po kay Joy Pasha, panalangin po kay Thea Pasha sa nalalapit niyang panganganak. Nawa po ay maging maayos at normal ang kaniyang panganganak at safe sila parehas ni baby na pareho ng magiging anak niya. Thank you, Lord, doon sa blessing na ito na pinagkaloob mo sa kanila, at dalangin nga po namin na maging normal, wala pong complications, at maging maayos po at safe sila parehas ni baby at ni Thea Pasha. Thank you, Jesus. Ganon din po kay Alexa. Lord God, maraming salamat po sa patuloy na paggabay sa kanya at sa kanyang buong pamilya, sa patuloy na pagsuporta at pag-iingat niyo po. Thank you, Lord, sa patuloy din
po. Siya ang nagpipray ng inyong guidance at pangunguna sa buhay niya, sa buhay ng kanyang pamilya, O Lord, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang mga ginagawa, O Lord, patuloy niyo pong bigyan at i-guide si Alexa, O God. Ganon din po kay Evelinda, patuloy na kalakasan, spiritual at kagalingan sa lahat ng sakit na kanyang nararamdaman, O God. Lord, dalangin ko na hipuin mo po ang kaniyang katawan mula ulo hanggang paa, Panginoon, at maranasan po niya yung kagalingan doon sa kaniyang karamdaman o sa sakit na kanyang nararamdaman ngayon. In Jesus' name, Amen. Ang sabi sa awit 68:19, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas. Dinadala niya araw-araw ang pasanin nating hawak. Kaya Panginoon, patuloy po kami ay nagpapasalamat sa iyo para po doon sa panalangin ni Teacher Joanna, yung mabilis na tugon mo po sa kanilang mga panalangin para sa restoration ng relationship ng Grandpa family, Panginoon. Salamat, tunay na walang imposible sa iyo, O Diyos, purihin ka. At patuloy, Lord, na dinadalangin namin yung kagalingan para sa kanilang mga karamdaman, sa kanilang mga katawan, anuman, Lord, ang mga nararanasan nila, maging yung kanyang biyanan at asawa, iparanas mo, Lord, yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Dinudulog din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga estudyante na mayroong karamdaman. Kayo po ang Jehovah Rapha, tunay, Panginoon. Kayo ang pinagmumula ng kagalingan. Kaya, Lord, patuloy mo pong katagpuin, tugunin ang mga kahilingan na ito ni Teacher Joanna. Ganon din, Lord, ang kagalingan na nararamdaman sa sakit po para po kay Joy Pasha. Ang pag-iingat mo po kay Say sa kanyang training, kayo po ang magbigay ng kalakasan ng kanyang katawan. Maging Lord, ito pong kalakasan ay ikaw ang pinagmumulan. Kaya Lord, tugunin mo Panginoon ang kagalingan para kay Joy Pasha at yung kalakasan para kay Say. Ngayon pa lang, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil alam po namin na meron kang katugunan sa bawat pananalangin. Purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Lord, sabi po Panginoon, nilalapit po namin ang dalangin ni Ate Elisa. Nagpapasalamat po siya. At ang apo niya si Althea Herbert na napili para lumaban sa kompetisyon. Patuloy po siyang bigyan ng kataluluhan. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa wisdom mo, Panginoon, na ipinagkakaloob dito kay Althea Herbert, Panginoon. Patuloy niyo po siyang samahan, Panginoon, sa kanyang pong paglaban sa kompetisyon ng Panginoon. Naway, iasa niya po, Panginoon, ang lahat sa iyo, Lord God, at hindi niya asahan ng kanyang sarili. Tapos, i-acknowledge niya, Panginoon, ang wisdom na nanggagaling po ay sa iyo lamang po. And dalangin din po ni Ate Sherry, praying for traveling mercy at covering ng Panginoon kay Ate Susie de la Cruz sa pagbalik niya sa iyo. Yes, Lord, Panginoon, dalangin din po namin, Panginoon, na samahan niyo po si Ate Susie sa kanyang pagbabalik sa UK, Lord God. Gabayan niyo po siya, Panginoon. Protection po, Panginoon, sa kanyang pagsakay sa airplane. Pwede po, Panginoon, na mag-ingat sa kanya hanggang siya po'y makarating sa kanyang destination. Ang dalangin din po ni Ate Rosana, pagpili pa sa salamat sa Panginoon sa patuloy na kagalingan niya sa kalakasan at pinagkakaroon sa kanya sa araw-araw. Yes, Lord, Panginoon, nakikita po kami sa kagalakan po ni Ate Rosa, Panginoon, na nakikita po namin, Panginoon, kung paano siya palakasin, Panginoon, at alam po namin ito po ay na nagagamit niya sa paglilingkod po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy po siya na gabayan, Panginoon, at palakasin po ang kanyang katawan. Dalangin din niya po, Panginoon, at patuloy na pag-iingat at paggabay sa kanyang buong kabahayan. Yes, Lord, paranas mo rin po, Panginoon, sa kanyang Panginoon, na maagos ng tao, Panginoon, ng kabutihan, Lord God. Patuloy mo silang gabayan, Panginoon, at ingatan, Lord Jesus, and ito po, Panginoon, na magpatuloy sa kanilang araw-araw ng pamumuhay. Pwede po ang spiritual growth ng bawat isa na kanyang self-growth, ang alive in faith. Yes, Lord, Panginoon, kung paano mo po pinapalaga si Ate Osam, alam po namin, Panginoon, na ang pagdulog niya po sa iyo, Panginoon, na palakasin po ang kanyang self-growth, Panginoon, na ang kanila po mga spiritual growth, Panginoon, ay patuloy po ni Panginoon na lumakas, at wala po namin, Panginoon, na ito po ang pagkilos, Panginoon, at ito rin po ang nagagabay si Ate Osam po pang maalagaan niya, Panginoon, ang kanyang self-growth. And dalangin na rin po, Panginoon, para sa kanyang family at kanyang makapag-anak, ang kaibigan, na magkaroon sila ng
relationship kay Jesus. Yes, Lord, Panginoon, nakikita po kami sa panalangin ito, Lord God. Ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay tuloy po na nananalangin na ang aming pong mga mahal sa buhay, magkaroon din po ng pagkakilala, Panginoon, at relasyon sa iyo, Lord Jesus. Para nasan po nila, Panginoon, ang buhay po, Panginoon, na sa iyo iniaasa lahat, Panginoon. Naway magkaroon po ng salvation po, Panginoon, ang bawat mahal namin sa buhay, Panginoon. Hindi lang po kami, Panginoon, na makaranas ng iyong kabutihan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord Jesus, sa pagtugon po sa aming mga panalangin. Amen. Amen. Thank you, Lord. At patuloy niyo po akong samahan muli sa mga panalangin nito, sa panalangin po ni Kuya Ruel, praying for successful negotiation ng CBA namin at ma-restore po yung operation ng company sa lalong madaling panahon. At ganoon din po ang panalangin po ni Arlene. Lord, kagalingan at kalakasan ng kaniyang katawan, protection po for Jason. Thank you, Lord. Ganon din kay Ate Beth, praying for safe travel ng kaniyang kapatid, Kuya Dante, sa pagbalik niya sa New York sa December 8. Dalangin po naman yung traveling mercy po ang kanilang maranasan mula sa pag-alis nila hanggang sa makarating po sila doon ng mapayapa, Panginoon. Ganon din kay Erlita, Lord, idinadalangin din po niya o nilalapit po niya sa iyo ang mga anak, kaniyang mga anak, si Benjamin, si Ian, si Eric, si Edwin, si Arwin, si Jonalyn, at si Ronalyn, O Lord. Ang panalangin po ng kanyang ina ay mapalapit po sila sa iyo, O God, at proteksyonan niyo po ang kanilang buong sambahayan. Mula po sa panalangin ni Pastor Glenn, patuloy po na panalangin para sa men's retreat na gaganapin po ngayong Friday and Saturday. Dalangin po namin na maranasan po nila ang mas maging mas malalim pa po yung pagkakilala nila sa iyo, Panginoon, yung banal na Espiritu, maranasan ka po nila at paglabas po nila doon sa lugar kung saan nila gaganapin yung retreat ay meron po silang bagong kalakasan, bagong spirito na mas pinalakas mo, Panginoon. Thank you, Lord, sa gagawin mo doon sa men's retreat. At dalangin din po namin yung katagumpayan, na kiniklaim na po namin yung katagumpayan para dito, O Lord God. At protection po sa kanilang lahat, sa kanilang pagstay doon. In Jesus' name. Amen. Patuloy po tayong lumapit sa Diyos na makapangyarihan para sa panalangin ni Ate Armin. Ang dalangin po niya, Panginoon, ay yung safe travel ng kanyang anak at ng kanyang pamilya na uuwi bukas dito from New Zealand. Salamat, Panginoon, dahil ikaw rin ang Diyos na nag-iingat, Panginoon. Iparanas mo rin po sa anak niyang si Eman na may iwan mag-isa doon ang kaaliwan at pagsama mo po sa kanya ang maranasan niya. Lord, aliwin mo po, yupusin mo po at iparanas mo, Lord, ang iyong presensya dito kay Eman. Ingatan mo din po, pag-iingat mo rin po ang dalangin niya para sa kanyang mga anak na nagtatrabaho at mga apo at nag-aaral araw-araw. Iingatan mo po sila, Lord, sa kanilang pagpasok, maging sa kanilang pag-uwi. Kaligtasang espiritual at kalayaan mula sa lahat ng mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, O Lord. Panginoon, ikaw po ang nakakakita ng lahat. At ikaw din, Lord, ang may kapangyarihan, Panginoon, na mag-ingat sa lahat ng ito. Tulungan mo po sila, Panginoon, na magdesisyon, yung commitment nila na talagang mamuhay sila ng may kalugod-lugod sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na ito yung kalooban mo at tutulungan mo po sila. At ikaw ang kikilo sa kanilang mga puso na gawin ang kalooban mo. Ang panalangin po ni Ate Luz, ang pag-iingat at gabay mo, Panginoon, para kay Jam, maging sa kanyang mga classmate patungo sa Quezon. Lord, iingatan mo po ang sasakyan nila, maging ang kanilang mga kalusugan, maging Lord sa pagbabalik po nila, ikaw po, O Diyos, ang mag-iingat. Kung ano man yung pupuntahan nila, ay ikaw, Lord, ang patuloy na maranasan nila. Ngayon pa lang, O Lord, nagpapasalamat na po kami. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Panginoon, dumudulog po kami sa iyo, Panginoon, upang inapit po ang panalangin namin
Nagpapasalamat po siya, Panginoon, sa dahil hindi ka nagkulang sa kabila ng laging walang palaot sa dagat. Tulot ng laging masamang panahon, pero pinaprovide pa rin po ang pangangailangan ng kanilang pamilya doon sa isla. Yes, Lord, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ang nagpo-provide, Panginoon, na lang ng aming pangangailangan, Lord God. Sa isa po kami ni Mandarin, Panginoon, sa pagpapasalamat po sa iyo, Lord God, sa patuloy mo po ng pagsama sa kanyang family, Lord God, na bagamat masama ang panahon, Panginoon, at mahina po ang kanilang paghuli, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na hindi sila magkukulang dahil ikaw po, Panginoon, na magpo-provide sa kanilang pangangailangan. Pwede po ang dalangin ni Ate Bea. Nagpapasalamat po siya sa iyong nagpapasalamat po siya sa correction and guidance. Yes, Lord, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang nagko-correct po na aming mga puso, aming isipan, Panginoon. At hindi po kami na-open, Panginoon, pag nararanasan po namin ang inyong pagkapit sa amin, Lord God. At nagpapasalamat po si Ate Bea, Panginoon, na patuloy ka po na tumigil sa kanyang buhay, Lord God. Correction man ito, Panginoon. Ito po isang pagpapala po para sa kanya. Maraming salamat po, Lord Jesus. Really po, si Joel, nalalangin po siya para sa kanyang mga kamag-anak na nagdakit. Healing po para at kalakasan sa kanyang Ate Aida. Yes, Lord, Lord God. Patuloy ka po, Panginoon, na sumama, Panginoon, dito sa kanyang mga kamag-anak na may karamdaman, Lord. Hindi po yung sila na yung mapagpalang kamay. Alam po namin, Panginoon, ito po ang patuloy po, Panginoon, na mag-guide din kay Ate Aida, Panginoon, ito po ay magkaroon ng malakas sa pangakatawan. Patuloy po, Panginoon, na sila po ay magpuri at pangalaman sa iyo. Thank you po si Ate Ellen, nananalangin po siya para sa kanyang safe travel tomorrow na papuntang Laguna. Near protection to be with them sa buong araw. Hanggang sa sila po ay makauwi. Yes, Lord, Panginoon. Samahan mo, Panginoon, si Ate Ellen at ang kanyang mga kasama, Panginoon, sa kanila pong pag-travel bukas, Lord God. Alam po namin na bago pa po sila lumabas sa bahay, ito na po, Panginoon, na kasama nila nagagaway. Hanggang sila po ay makarating doon sa kanilang pupuntahan at makauwi po, Panginoon, sa kanilang bahay. Maraming salamat, Lord God, sa itong protection, Lord God, sa kanilang nagiging lakad bukas. Thank you po kay Abigail. Nagpapasalamat po siya sa mga pagpapaalam, pinatulog mo sa kanya at sa lahat ng mga answered prayers and unexpected blessings. Yes, Lord, tunay nga po, Panginoon, na hindi ka po namin mahihitilan, Panginoon. Yung po mga hihitilan namin kayo, Panginoon, ay naroon ka para po ibigay pa po ng siglig at umaabaw, Panginoon, na aming mga ibinudulog sa iyo, Lord God. Kaya isa po kami ni Abigail, Panginoon, sa pagpapasalamat sa mga biyaya po, Panginoon, na patuloy mo po na ipinagkakalog sa kanila, Panginoon. Magiging po mga bagay na hindi po nila hindi sa iyo, Panginoon, pero pinakaloob mo. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Lord, narinig mo, Panginoon, ang mga kahilingan, mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa magiging katugunan mo, Panginoon, sa mga pangangailangang financial, material, Panginoon, mga panalangin sa kagalingan ng sakit, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat na ngayon, Paman, sa magiging tugon mo sa patnubay, sa mga desisyon na aming ginagawa, sa direction. Salamat sa magiging gabay mo, Panginoon. At ganoon din yung mga pasasalamat na nabanggit. Thank you, Lord, sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, Panginoon. Maraming salamat sa magiging katugunan mo sa mga panalangin ito, sapagkat ang lahat nito ay dinadalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Thank you, prayer leads. Thank you very much. Okay, so ngayon, punta naman tayo sa mga announcements natin, mga slides ng announcement. Ayan po, ang ating mga offering and tithes, mga pledges, no? Pwede nating ipadala sa mga numbers na yan. So, please take note na lang yung mga numbers na yan. Then ating worship service every Sunday, 8 a.m. Ay naanyayahan po ang lahat na ay po ay sama-sama manambahan. Ang children's service ay in person every Sunday po yan, 8 o'clock in the morning. At sa darating na November 28, meron pong
Men on Fire na retreat ng mga kalalakihan. So, mga kalalakihan na tama ay magka-ugnayan po sa number na nandiriyan. It's all fellowship. Hindi na ating church annual meeting na sa December 14. So panalangin po natin ang gawain ito na karoon ng kaayusan. Yun ang Christmas presentation sa ating church. Christmas in TMCC. So yun po ang mga program. Bali 5 Sundays ang ating programs to celebrate ang ating Christmas sa ating church. Okay, so pwede po tayong mag-subscribe sa YouTube para makita natin yung mga services na ginaganap sa ating church through online. Ang ating Power of Prayer. Again, sa next Wednesday, magkita-kita po muli tayo. Okay, thank you. So I hope na inote ninyo ang mga gawain yon. So tatawagin na po natin ang ating pastor for the night para sa ating closing prayer and benediction. Hindi po, tayo po ay muli magpasalamat sa Panginoon. Lahat po ng nakakapanood nito, magbigkas po tayo ng pasalamat, lalo na po yung mga nagpadala ng prayer request dahil alam po natin na sa trono ng Diyos nakarating po yan at merong takdang panahon ng Panginoon na sagutin ang mga panalangin na yan. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay Diyos na hindi nagkukulang, Panginoon Lord. Salamat po sa panibagong pagkakataon na ito na nailapit namin sa iyo ang aming mga panalangin ng may pagtitiwala, Panginoon, na narinig mo ang lahat ng ito at may sagot ang lahat ng ito dahil ikaw ay Diyos na posible ang lahat, Panginoon. Sa namin tinitiwala ang lahat ng ito. Nawa patuloy na tumibay ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Hindi lamang tuwing kami magkakatipon sa pananalangin, kundi araw-araw, Lord. Hindi kami magsasawa na lumapit sa iyo at tumawag sa iyo dahil ikaw ay Diyos na nakakarinig at Diyos na tumutugon. Salamat po, salamat po. Tinatanggap po namin, Panginoon, ngayong gabi ang dakilang pag-ibig mo, ang kaligtasan na aming tinatamasa na nagmula sa aming Panginoong Yesus at ang pakikipisan ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. 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 So that ends our program for tonight, Power of Prayer. So, maraming salamat sa bawat isa. Prayer Good evening. leads. Pastor Thank for the you. night, Pastor Bye. Lloyd at you po. ating tech team na behind the scene. So ganun din sa mga onliners, maraming salamat. So see you again next Wednesday. God bless us all. The Lord bless bless you. The Lord bless you. God bless Bye po. everyone.